Hindi ka maniniwala sa inihahanda ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos na gagamitin laban sa Iran. Ang digmaan laban sa diktadura ng Islamic Revolutionary Guard ng Iran ay nagkaroon ng bagong bigat nitong Miyerkules, Abril 29, 2026 dahil hindi lang sa dagat pinipilit ni Trump ang Tehran. Ang mensahe ngayon ay mula sa himpapawid sa pagsulong ng B-21 Raider, ang bagong stealth bomber na magbabago sa kalkulasyon militar ng rehimen ng Iran. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling well-informed, may impormasyon sa real-time sa pinakamagandang kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Pinabibilis ng Estados Unidos ang pagpapaunlad ng isang sasakyang panghimpapawid para sa mga pag-ataking pangmalayuan, mababang posibilidad na matukoy at mga misyong laban sa mga lugar na mabigat ang depensa. Ayon sa hukbong himpapawid ng Amerika, ang B-21 ay nagsagawa ng aerial refueling gamit ang KC-135. Pinalalawak nito ang abot ng eroplano at pinapakitang lumalagpas na ang proyekto sa pangako tungo sa tunay na kakayahan. Mahalaga ang detalyeng ito. Ang stealth bomber na kayang ma-refuel sa ere ay nagpapahiwatig na hindi na proteksyon ang distansya. Para sa Iran na umaasa sa mga base sa ilalim ng lupa, pinatibay ng mga estruktura at mga misil bilang kasangkapan sa panggigipit, ang paglabas ng B-21 ay matinding babala. Ang B-21 Raider ay dinisenyo para makalusot sa advanced na depensa, magdala ng konbensyonal at nuclear na armas at konektado sa intelihensya, pagmamanman, reconnaissance, komunikasyon at electronic warfare systems. Hindi lang ito eroplano. Bahagi ito ng military network na ginawa para tukuyin ang target, tumawid sa delikadong lugar at umatake ng eksakto. Mas bumibat ang sitwasyon sa Tehran dahil sa psikolohikal at militar na pressure. Alam ng rehimen ng Iran na mas nalalagay sa panganib ang mga command center, imbakan at protektadong estruktura kapag may makapangyarihang bansa na nagpapakita ng eroplanong dinisenyo para tumagos sa mga kapaligirang mataas ang banta. Hindi pa karaniwan ang B-21 sa labanan, pero umusad na ang kampanya ng mga pagsubok. Ang pagdami ng eroplano sa Edwards Air Base, California ay nagpalawak ng pagsusuri sa mission systems, integrasyon ng armas at maintenance. Pagkatapos, nagkasundo na pabilisin ang produksyon at asahan ang operational delivery sa Ellsworth Air Base, South Dakota sa 2027. Ayon sa kalendaryo, nakalabas na ng bansa ang Raider, dahilan ng pag-aalala ng Iran. Hindi pa ito kalat sa fleet pero lumilipad, sinusubukan ng refueling, dumadaan sa integration at pumapasok sa mas mabilis na produksyon. Para sa rehimeng umaasa sa pagkantala, pampulitikang pagkapagod at mahabang negosasyon, bawat natapos na hakbang ay nagpapaliit sa kanilang galaw. Maaring panatilihin ng Tehran ang retorika ng lakas, pero naghahanda ang kalaban ng mas makabagong mga instrumento ng pamimilit militar. Sa militar, laging tinutugunan ng Iran ang kahinaan nila sa pamamagitan ng estratehikong lalim. Sa halip na ilantad sa bukas na base, ikinakalat nila ang estruktura, pinoprotektahan ang pasilidad, umaasa sa depensang panghimpapawid, gumagamit ng mga grupong kaalyado at pinananatili ang misil bilang pananakot sa reyon. Mas epektibo ang lohikang ito kapag ang kalaban ay kailangang lumapit, malagay sa matinding panganib at tanggapin ang pagkapagod o pagkaubos. Dinisenyo ang B-21 para sirain ang pakiramdam ng proteksyon. Inilalarawan ng Northrop Grumman ang eroplanong ito bilang makapangyarihang long-range bomber na ginawa para makalusot sa matitinding depensa at magsagawa ng tumpak na pag-atake saan mang panig ng mundo. Ipinapakita ng paglalarawang ito kung bakit mabigat ito sa kalkulasyon ng Tehran. Hindi lang ito bagong eroplano. Isa itong plataforma ng deterrence, pampulitikang senyalis at pambomba para sa mga target na masyadong protektado ayon sa mga karibal na rehimen. Mula rin sa langis ang presyon. Sa tensyon sa Hormuz, mabilis ang reaksyon ng mga merkado. Tumaas ang presyo ng langis kasabay ng hindi pagsang-ayon ni Trump sa mungkahi ng Iran. Kapag may problema sa Hormuz, nag-aalerto ang gobyerno, tinatantiyan ng mga kumpanya ang panganib at ginagawang pantawaran ng Iran ang isang internasyonal na rutang pandagat. Mas matibay din dito ang estratehiya ng Amerika. Hindi lang nila gustong buksan muli ang rutang pandagat. Gusto nilang hadlangan ng Tehran na gamitin ang Hormuz para makabawi at ipagpatuloy ang mga projektong militar nito. Ibinebenta ng Iran ang ideya na unahin ang pagpapaluwag ng kalakalan bago talakayin ang nuclear, taliwas sa sinasabi ni Trump.
Ang pagpapaluwag ng walang malinaw na konsesyon ay tila pabor sa rehimen. Ginagamit ang hukbong panghimpapawid bilang paraan ng panggigipit sa ganitong sitwasyon. Pinapakita ng pagsubok sa refueling ng B-21 ang abot nito, habang ang pinabilis na produksyon ay nagpapakita ng pagkaapurahan. Ang pagdating ng mas maraming eroplanong pang-test ay nagpapakita na umusad na ang proyekto at ang krisis sa Iran ay isang malayang pagpapakita lamang. Ipinapadala ang mensaheng ito habang sinusubukan ng Tehran na bawasan ang gastos ng pagharang ng hindi sumusuko sa gitna ng alitan. Doble ang problema para sa rehimen ng Iran. Sa maikling panahon, pinipigil ng pagharang ang ekonomiya at pinapahirap ang daloy ng langis. Sa katamtamang panahon, pinapataas ng stealth bomber ang banta sa mga estrukturang militar na turing panangga ng Tehran. Maaring magpatuloy ang Iran sa pagsasalita tungkol sa paglaban. Pero tumitindi ang presyon sa dagat, sa ekonomiya, sa diplomasya at ngayon sa himpapawid. Ginagamit na ng Washington ang puwersa bago pa man magpaputok. Makikita ang lakas sa kilos ng hukbong dagat, pang-ekonomiyang presyon, pagtanggi sa di-kumpletong panukala at pagpapakitang teknolohiyang nagbabago sa usapan. Hindi kailangang sa ibabaw ng Iran ang B-21 para magdulot ng epekto. Sapat na paniwalaan ng rehimen na malapit na itong maging handa para sa mas malalayong misyon. Ito ang bahaging lalong napapahirap kay Tehran. Laging umasa ang Iran na maitago ang pinakasensitibong bagay nila, pahabain ang usapan, gipitin ang kapitbahay at gamitin ang kipot bilang pandaigdigang pang-ipit. Ngayon, nakikita nila ang Estados Unidos na nagsasabing sa aktwal may mga paraan para tumugon sa iba't ibang antas. Sa dagat, ang pagharang. Sa ekonomiya, ang paghihigpit. Sa diplomasya, ang nuclear na kahilingan. Sa himpapawid, ang pag-usad. Gusto ng rehimen ng Iran na magmukhang malakas. Kapag inaalok nilang buksan ang Hormuz kapalit ng pagtatapos ng pagharang, ibig sabihin, epektibo ang presyon. Kapag umihingi sila ng suporta sa Moscow, ipinapakita nila ang kailangan nila ng backup. Kapag ipinagpapaliban ang usapang nuklear, lumalabas na yon ang pinaka-sensitibong issue. Kapag inilalantad ng Estados Unidos ang mga pag-usad ng B-21, malinaw ang mensahe. Ang pasensya ng Amerika ay may kasamang paghahandang militar. Kaya naging simbolo ng yugtong ito ang B-21 Raider na nagpapakita ng pagbabago ng antas. Kinakatakutan na noon ang B-2. Ang B-21 ay pinakamodernong kahalili, mas integrated at konektado, na idinisenyo para sa digmaan sa mga lugar na may advanced na depensa. Para sa Iran, hindi ito karaniwang propaganda. Isa itong babala na ang susunod na yugto ng presyon ay maaring mas mahirap ng pigilan. Sa huli, ang nangyayari ay isang pagbabago sa takbo ng presyon. Sinusubukan ng Iran na makatakas sa higpit sa kipot ng Hormuz. Pero mas malaking senyales ang ipinapakita ng US sa pagsulong ng B-21 Raider at bawat matagumpay na pagsubok ay lalo itong nagiging konkreto. Layunin ng Washington na pigilan ang Tehran sa paggamit ng langis, misil at programang nuklear bilang panangga para hamunin ang rehiyon. Alam ng rehimen ng Iran na hindi na ganun kadaling pumabor sa kanila ang panahon. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa Milsoniano community.